Good morning, Panda Family. May gusto ko pag-usapan itong Sunday na to, no? Hindi ito tungkol sa kotse, hindi ito tungkol sa negosyo, hindi rin ito tungkol sa politika. Isa itong simpleng tanong. Kung pare-pareho tayong nag-aambag sa ekonomiya, bakit hindi pare-pareho ang pakiramdam ng seguridad? Alam nyo ba, may isang tax na halos imposibleng takasan. Hindi income tax, hindi corporate tax, kundi VAT or Value Added Tax. Bumili ka ng toothpaste, may VAT. Nag-grocery ka, may VAT. Nagpakarga ka ng gasolina, may VAT. Kumain ka sa restaurant, may VAT. Bumili ka ng cellphone, may VAT. Sa madaling salita, halos bawat Pilipino na bumibili ng produkto o serbisyo ay nag-aambag. Hindi mahalaga kung CEO ka, delivery driver ka, hindi mahalaga kung empleyado ka o freelancer. Hindi mahalaga kung milyonaryo ka o minimum wage earner. Kapag bumili ka, kasama ka sa nag-aambag sa ekonomiya. Pero ito ang tanong ko pare-pareho ba tayo may access sa seguridad? Kapag nagkasakit, kapag na-aksidente, kapag gusto mong bumili ng bahay, kapag tumanda ka, pare-pareho ba ang pagkakataon nating nakikinabang sa mga programang tulad ng SSS, PhilHealth, at Pag-ibig? Ang sagot hindi pa Kapag regular employee ka, automatic halos lahat. May HR, may payroll, may employer na naguhulog, may nag-aasikaso ng papel. Pero kung freelancer ka, project-based, content creator, Grab rider, angkas rider, online seller, virtual assistant, self-employed architect, photographer, video editor, event host, production crew, or GRO sa Pegasus. Hindi ibig sabihin na wala silang karapatan maging miyembro ng SSS, PhilHealth o Pag-ibig. Meron. Pero kadalasan sila mismo ang kailangan magparehistro, maghulog, at siguraduhing tuloy-tuloy ang kontribusyon. At sa realidad ng buhay, kapag hindi pare-pareho ang kita at maraming inuuna, hindi ito lagi nagagawa. Hindi dahil tamad sila, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil minsan, mas inuuna muna ang pagkain na nilalapag sa mesa kaysa kontribusyon. Mas inuuna ang renta sa bahay kaysa hulog. Mas inuuna ang tuition kaysa retirement. At sino ba naman ang makakasisi, di ba? Totoo, nagbabago na ang Pilipinas. Noong araw, pangarap natin lahat is maging regular employee. Ngayon, maraming Pilipino ang kumikita ng maayos kahit walang employer. Bigyan lang kita ng maliit na example. Yung mga nagtatricycle, pag na-aksidente, wala silang panghospital, lahat ng inipon at lahat ng kinita mapupunta sa pagpapagamot. Hindi lang yun, kulang pa at ibebenta nila yung tricycle. So you're taking a very, very productive member of society dahil wala siyang benepisyo. Napilitan ibenta ang bagay na bumubuhay sa kanila. So instead of self-sufficient sila, napupunta sila sa hanay ng mga umaasa sa gobyerno. Ito ang bagong workforce ng Pilipinas. At habang lumalaki sila, dapat lumalaki rin ang suporta para sa kanila. Hindi ba yan ang trabaho ng gobyerno? Hindi ito usapin ng libre. Hindi ito usapin ng ayuda. Ito ay usapin ng proteksyon. Kasi kahit gaano kakasipag, isang aksidente lang, pwedeng mabura ang ilang taon mong pinaghirapan. Isang malubhang sakit, pwedeng maubos ang ipon mo. Pag tumanda ka, hindi sapat ang likes, hindi sapat ang followers, hindi sapat ang dating kita. Kailangan mo pa rin ng seguridad. Alam niyo kung ano ang pinakamasakit? Marami sa mga taong ito, sila pa ang pinakamasipag. 12 oras, 14 na oras, minsan 20 oras bumabiyahe. 6 na project sabay-sabay. Puyat gabi-gabi. Hanggang weekend may trabaho, holiday may trabaho. Kapag walang kliyente, wala silang sweldo. Kapag may sakit, hindi sila nababayaran. Pero araw-araw, nagbabayad pa rin sila ng VAT kapag bumibili sila
ng mga bagay na kailangan nila para mabuhay. Kaya ang tanong, paano natin maayos? Hindi sapat magreklamo, di ba? Kailangan may solusyon. Una, gawin natin mas madali ang pagiging voluntary member. Kung kaya nating magbukas ng bank account sa cellphone, kung kaya nating magbayad ng bills online, dapat ganun din kadali ang pag-enroll at paghuhulog sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Alam niyo ba, yung biyahe lang na papunta sa mga opisina na to, tapos pagdating mo ron, offline pa lahat. Nasasayang ang oras ng isang independent na negosyante. Isang app lang, isang account, isang digital wallet. Mas konti ang forms, hindi yung para mong pinipirmahan yung kontrata mo kay San Pedro. Mas kaunting pila at mas maraming miyembro. Pangalawa, hikayatin natin ang mga digital platforms na maging partners sa social protection. Hindi ibig sabihin employer sila. Pero baka pwedeng gawing optional ang automatic contribution. Parang savings. Pwedeng piliin ng rider or freelancer kung gusto niya magtabi ng maliit na halaga kada payout or para diretso sa SSS or Pag-ibig. Maliit man kada linggo, malaki ang magiging epekto nito pagdating ng panahon. Third, financial education. Maraming Pilipino ang marunong kumita. As a matter of fact, napaka-industrious nating mga Pinoy. Pero hindi naturuang maghanda para sa retirement. Hindi naturuang mag-insure. Hindi naturuang mag-ipon. Dapat ito ang tinuturo sa paaralan. At paulit-ulit ding pinapaalala sa social media. Hindi yung paano mag-flex. Pang-apat, mas maraming information. Marami pa ring freelancer ang hindi alam na pwede silang maging voluntary member. Marami ang hindi alam ang benefits. Marami ang natatakot dahil akala nila komplikado. Kapag hindi alam ng tao, paano niya magagamit at hindi niya gagamitin yan? And lastly, kailangan nating baguhin ang mindset natin. Hindi lang trabaho ang nagbago. Nagbago na rin ang manggagawang Pilipino. Hindi na sapat ang sistemang para lang sa traditional employees. Ang ekonomiya ng 2026, hindi na ekonomiya ng 1996. Kailangan sumabay ang polisiya sa realidad. At sana naman, yung ating mga mambabatas na nung inelect sila, ay sinabi nila na ang tanging layunin nila ay protektahan ng mga manggagawa at kapakanan ng kababayan natin Pilipino, ay tuparin naman sana nila. Sana po hindi joke yung nangako na ako, gusto mo pa tuparin ko. At gusto ko maging malinaw Hindi tayo naninisi guys Hindi ito laban sa gobyerno. Never. Hindi ito laban sa negosyo. Hindi ito laban sa mga regular employees. Ito lang ay isang paalala na habang patuloy tayong nagiging modern na bansa, nagiging developing country, dapat walang manggagawang naiiwan. Bilang isang negosyante, responsibilidad ko ring siguraduhin na ang mga empleyado ko ay may benepisyo. Bilang content creator, responsibilidad kong gamitin ang platform natin para simulan ang mahalagang usapan. At bilang isang Pilipino, pangarap kong dumating ang araw na kahit ano pa ang trabaho mo, regular, freelancer, rider, content creator, project-based, self-employed, may dignidad ang trabaho mo at may seguridad ang kinabukasan mo. Dahil sa huli, hindi naman ang tanong ay kung sino ang nagbayad, di ba? Ang tanong ay paano natin sisiguraduhin walang Pilipinong nagsusumikap na maiiwan. Guys, I'm King Panda and this is Straight from the Panda. Real perspectives, real solutions. Happy Sunday at kung may kakilala kang freelancer, rider o project-based worker, share mo sana itong episode na to. Baka dito magsimula yung usapan na kailangan natin magkaroon bilang bansa. Straight from the Panda.